Magandang araw mga idol, paki-comment nga sa baba kung may active pa sa storyang ito. Kabanata 401, ang pambihirang tagumpay ay nalalapit na. Sa malaking hukay, nagsagawa ng sweep sina Chinyu at Little Fish. Sa kasamaang palad, maliban sa maskara na ito, wala nang iba pa. Mayroon lamang walang katapusang Yinchi. Napakasiksik ng Yinchi dito, linangin natin ang pag-iisa dito, sabi ni Chinyu sa Little Fish. Tumango si Little Fish. Naka-cross-leg siya sa tabi ni Chinyu at nagsimulang sumipsip ng Yinchi mula sa malaking hukay. Ang walang katapusang Yinchi ay lumundag sa katawan ni Xiaoyu. Ang bilis nito ay nalampasan ang bilis ni Chinyu. Kahit na dahil sa impluwensya ni Xiaoyu, medyo naging mahirap ang pagsipsip ni Chinyu kay Yinchi. Kinumpirma rin nito ang iniisip ni Chinyu. Dapat mayroong napakaraming koneksyon sa pagitan ni Xiaoyu at ng Ghost Mask. Walang magawa, walang choice si Chinyu kundi hayaan si Xiaoyu na pumunta sa bahay na bato para magtanim ng mag-isa. Para kay Chinyu, umupo siya sa ilalim ng liwanag ng malaking hukay at dahan-daang hinigop ang Yinchi mula sa malaking hukay. Bilang isang primal chaos body, si Chinyu ay may natural na kalamangan. Ang pagsipsip ng Yinchi ay napakakinis. Kasabay ng sirkulasyon ng mental cultivation method, ang bilis ni Chinyu ay masasabing nagbabago araw-araw. Ang kasalukuyang Chinyu ay nasa tuktok na ng kaharian ng Grandmaster. Sa isang hakbang lang, makakahakbang na siya sa Grandmaster Realm. Kapag tumuntong ako sa kaharian ng Great Grandmaster, tiyak na magdudulot ako ng makalangit na kapigatian. Sa oras na iyon, hindi ko na ito maitatago. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa mga tao sa malaking hukay habang iniisip niya ang kanyang sarili. Siyempre, hangga't nakapasok si Chinyu sa Great Grandmaster Realm, hindi na niya kailangang matakot sa mga taong iyon. Ang pagiging walang talo sa mga kaparehong antas ay hindi lamang isang kasabihan. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Si Chinyu ay gutom na parang nauuhaw habang hinihigop niya ang enerhiya ng yin mula sa malaking hukay. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Naghihintay pa rin ang mga tao sa itaas. Damn it! Ang tagal na. Patay na ba itong cuckold? Hindi napigilan ni Jing Shihong ang pag-ungol. Tinulyapan ni Yan Haoran si Jing Shihong at sinabing, huwag mong madaliin ang lahat. Maghintay ng dahan-dahan. Kahit na sinabi niya, medyo balisa din si Yan Haoran. Walang nakakaalam kung gaano katagal sila maghihintay, lalo pa kung may sanggol sa malaking hukay na ito. Sa isang kisap mata, lumipas na naman ang 3 araw. Gayunpaman, wala pa ring paggalaw sa malaking hukay. Hindi na ito napigilan ni Jing Shihong. Humiga siya sa malaking hukay at sumigaw, Kuya Brat, patay ka na ba? Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, hindi ako mamamatay kahit na mamatay ka. Nang marinig ito, dumilat si Jing Shihong at galit na sinabi, anak, alam mo kung sino ang kausap mo. Naniniwala ka bang papatayin kita? Sige, bumaba ka na. Gumisi si Chinyu. Ikaw. Agad na nagalit si Jing Shihong. Nagpatuloy si Chinyu, sinabi niyang master yan na hanggat aakyat ako ang magiging pinuno ng Northern Martial Arts World. Bilang superior mo, kahit papagalitin kita ng kaunti, kailangan mong tiisin. F*** me, galit na galit si Jing Shihong na halos samukha siya ng dugo. Siya ay nasa tuktok ng Martial Grandmaster Realm, ngunit siya ay pinagalitan ng isang tao sa Grandmaster Realm. Shut up! Malamig na sabi ni Yan Haoran. Tama ang cuckold. Siya nga ang direktang superior mo, walang pakialam na sabi ni Yan Haoran upang patatagin si Chinyu. Bagamat hindi masaya si Jing Shihong, pinagtibay pa rin niya ang sarili at tiniis ito. Cuckold, gaano katagal mo kailangan? Tanong ni Yan Haoran. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at sinabing, bigyan mo pa ako ng 3 araw. Ayon sa haka-haka ni Chinyu, maaaring makapasok si Chinyu sa yugto ng Enlightenment, na siyang kaharian ng isang Martial Grandmaster, sa loob ng hindi hihigit sa 3 araw. Sinabi ni Yan Haoran sa mahinang boses, kung gayon, mayroon bang anumang kayamanan sa loob? Oo, syempre meron. Sabi ni Chinyu. May nakatago sa loob ng isang mahusay na sandata sa pagpatay.
Ito ay tiyak na lampas sa iyong imahinasyon. Mahusay na sandata sa pagpatay. Nagliwanag ang mga mata ni Yan Hauran. Ang kasalukuyang pamilyang yan ay nasa yugto ng pagpapalawak. Para sa kanila, ang isang mahusay na sandata sa pagpatay ay isang bagay na kailangang-kailangan. Sige, hihintayin kita. Sumang-ayon si Yan Hauran na may kasiyahan. Ang malaking hukay ay nahulog sa katahimikan. At sa itaas ng malaking hukay na ito, ang mga iniisip sa puso ng lahat ay pumupukaw. Young Master Yan, may tanong ako. Sa wakas, hindi na ito napigilan ng isang tao. Tinulyapan siya ni Yan Hauran at sinabing, anong tanong? Lahat kami ay nagtatrabaho para sa pamilya Yan, at kami ang unang batch. Kapag ang pamilya Yan ay talagang pinag-iisa ang martial arts world sa North, sino ang magiging boss? Sino ang magiging presidente ng martial arts world? Sa isang pangungusap lamang, nahukay ang mga iniisip ng lahat mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Oo, ang Hilaga ay malawak at mayaman, at may mga walang katapusang talento. Kung si Marky Wu ay lilito sa hinaharap, kung gayon ang kanyang pagkakakilanlan ay nasa itaas natin o mas mababa sa atin. May isang tao na mas matalim na nagtanong. Bahagyang kumunat ang noo ni Yan Orison. Talagang hindi niya pinag-isipang mabuti ang tanong na ito. Kahit na si Yan Hauran ay lumaki sa pamilya Yan mula pagkabata, siya ay isang binata lamang sa kanyang 20s kung tutuusin, at hindi siya kasing karanasan ni Yan Sihay. Malayo rin siya sa paggamit ng mga tao. Kaya naman, natigilan si Yan Hauran sa tanong na ito. Pagdating ng panahon, dapat ay nasa pantay ka, sabi ni Yan Hauran. Sa pantay na katayuan. Young Master Yan, kung saan may mga tao, mayroong Jangho. Kahit ang Blood Brothers ay maglalaban para sa katayuan, lalo na ang mga tagalabas. Sabi ng isang taong may mahinang ngiti. Ang mga salitang ito ay halatang kinukutya ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Yan. Si Yan Hauran ay hindi tanga. Natural na nakilala niya ang nakatagong kahulugan ng mga salita. Pinagtatawanan mo ba ang aming pamilya Yan? Sabi ni Yan Hauran na nakapikit ang mga mata. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kabilang partido at mabilis na binago ang kanyang mga salita, Young Master Yan, talagang wala akong ganoong intensyon. Malamig na sabi ni Yan Orison, huwag mong isipin na dahil lang sa kailangan ka ng pamilya Yan, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sa pamilya Yan, wala ka. Pagkasabi pa lang niya nito ay lalong tumahimik ang eksena. Tama si Young Master Yan. Sunod-sunod silang tumango. Ngunit sa kaibuturan, medyo hindi sila nasisiyahan. Ano man ang mangyari, lahat sila ay mabibigat na individual na namamahala sa isang rehiyon. Paano kaya sila papayag na tretuhin sila ng ganito? At ito rin ang layunin ni Qin Yu. Naging tahimik ang eksena. Wala nang naglabas ng paksang ito. Sa ibaba, si Qin Yu ay nasa closed-door cultivation pa rin. Ang yin energy sa kanyang katawan ay nasa puspos na estado na, at isang balahibo na lang ang layo niya mula sa paglusot. Ang lapad ng buhok na ito ang pumihil kay Qin Yu na makalusot. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa isang kisap mata, lumipas na naman ang 3 araw. Sa pagkakataong ito, hindi na ito napigilan ni Yan Hauran. Humiga siya sa bakana ng malaking hukay at sumigaw sa mga tao sa ibaba, kumusta, kamusta? Dahan-dahang binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang kritikal na punto ng kanyang tagumpay. Pagkatapos, sumigaw si Qin Yu sa langit, Young Master Yan, malapit nang ipanganak ang kayamanan. Kumanda ka. Natuwa si Yan Hauran at nagmamadaling sinabi, mabuti, mabuti. Hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Umupo siya sa lupa at nagsimulang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa isang iglap, ang langit ay napuno ng maitim na ulap at kidlat at kulog. Ang madilim na liwanag ay nakatutok ng diretso sa malaking hukay. Kabanata 402, Hakbang sa Great Grandmaster Realm. Biglang lumitaw ang liwanag sa langit na parang isang matalim na talam, na nakaturo ng diretso sa malaking hukay. Nang makita ang eksenang ito, namutla ang mukha ng lahat sa gulat. Ito ang eksena ng isang kayamanan na ipinanganak. Ulalas ng isang tao. Maging si Yan Hauran ay hindi napigil ang tumango ng bahagya. Sabi niya nang may paghanga, "Cuckold brat, makinig kang mabuti.
Ako, si Yan Haoran, ay aalalahanan ang iyong malaking kontribusyon. Sa malaking hukay, ganap na hindi siya pinansin ni Chinyu. Nakakrus siyang nakaupo sa malaking hukay, handang tumanggap ng bautismo ng makalangit na kapigatian. Para kay Chinyu, ang tagumpay na ito ay walang alinlangan ang pinakamahalagang bagay. Hanggat siya ay tumuntong sa kaharian ng isang martial grandmaster, si Chinyu ay hindi magagapi ng walang hitsura ng isang martial marquis. Dumagundong. Ang muffled thunder ay nagsimulang magtimpla sa kalangitan. Ang makalangit na kapighatiang ito ay tila mas malakas pa kaysa dati. May kapangyarihan itong hatiin ang langit at lupa. Karaniwan, kailangan ng isa na umasa sa mga panlabas na bagay upang madaig ang gayong tagumpay. Gayunpaman, walang intensyon si Chinyu na gawin iyon. Inihayag niya ang kanyang pangitaas na katawan, inilantad ang kanyang matitigas na kalamnan. Handa siyang gamitin ang kanyang pisikal na katawan para puwersahang labanan ang makalangit na kapighatiang ito. Basag. Sa wakas, ang unang makalangit na kapighatian ay bumaba. Tuwid itong dumapo sa katawan ni Chinyu. Sunod-sunod na lumitaw ang mga puting marka sa katawan ni Chinyu. Gayunpaman, kalmado ang ekspresyon ni Chinyu, na para bang matagal na siyang handa. Sa hindi kalayuan, si Xiaoyu ay nagtatago sa likod ng isang bato, habang pinagmamasdan ang eksenang ito sa pagkabigla. Hindi narinig ang ganoong eksena. Boom! Isa pang makalangit na kapigatian ang bumaba. Sa pagkakataong ito, direktang nahati ang pisikal na katawan ni Chinyu. Ngunit ang nakakagulat ay wala pa rin kahit katiting na ekspresyon ang mukha ni Chinyu. Tumindig pa nga siya sa lupa at ibinuka ang kanyang katawan, na nagpapahintulot sa makalangit na kapigatian na bautismuhan siya. Sunod-sunod, walang tigil na pagbagsak ng mga thunderbolts, na ginagawang dagat ng kidlat ang malaking hukay na ito. Nakahiga lang si Chinyu sa dagat ng kidlat na ito at pinaliguan ang kanyang katawan sa kidlat. Ginagamit ang makalangit na kapigatian upang halmahin ang aking katawan. Kung magtagumpay ako, mas matigas ang katawan ko. Tiniis ni Chinyu ang sakit na nagmumula sa iba't ibang bahagi habang siya ay bumubulong sa mahinang boses. Kung narinig ito ng iba, tiyak na magugulat sila. Ang heavenly tribulation ay isang kalamidad na susubukan ng sino man na iwasan ang kanilang makakaya. Gayunpaman, itinuring ni Chinyu ang makalangit na kapigatian na ito bilang isang pagkakataon na gamitin ang makalangit na kapigatian upang halmahin ang kanyang sariling katawan. Napakayabang nito. Tila narinig ng langit ang panloob na pag-iisip ni Chinyu habang ang makalangit na kidlat na bumababa ay lalong lumakas. Maging ang napakalaking hukay sa paligid ay nagsimulang dumagundong, na para bang ito ay madudurog. Ang tuloy-tuloy na proseso ng heavenly tribulation ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Ang hindi mabilang na makalangit na kapigatian ay nagpatuloy ng walang katapusan, na bumagsak sa malaking hukay. Ang malaking hukay ay yumanig ng maraming beses, ngunit walang mga palatandaan na ito ay gumuho. Tulad ng inaasahan sa pagsilang ng isang kayamanan. Ang makalangit na kapigatian ay talagang nakakatakot. Sa itaas, hindi napigilan ni Jing Shihong ang pagsipsip ng malamig na hangin. Mahinahon din ang pagsusuri ni Yan Orison, tama. Sa paghusga mula sa heavenly tribulation, ang yaman na ipinanganak ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Baka sa kanyang salamin ang excitement. Ang napakalakas na sandata ay talagang parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre sa pamilya Yan. Napansin mo ba? Bagamat makapangyarihan ang makalangit na kapigatian, ang higanteng hukay na ito ay hindi naapektuhan, walang pakialam na sabi ni Elder Tang. Pagkatapos ng kanyang paalala, sa wakas ay nag-react ang lahat. Sa pagtingin sa buo na malaking hukay, hindi maiwasan ng lahat na sumimangot at magsabing, paano naging ganito? Ang gayong malakas na kapigatian sa langit ay sapat na upang wasakin ang mundo. Hahaha. Tawa ng tawa si Elder Tang. Hindi ko alam kung narinig mo na ang kasabihang, malakas ang tunog ng kulog, ngunit mahina ang tunog ng ulan, sabi ni Elder Tang na may mahinang ngiti habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sumimangot si Jing Shihong at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Itinuro ni Elder Tang ang makalangit na kapigatian at sinabi, ang langit na kulog ay mukhang makapangyarihan, ngunit sa katunayan, ito ay isang bluff lamang.
Wala man lang itong kapangyarihan. Kung hindi, ang lugar na ito ay matagal nang naging guho. Bahagyang nagulat si Jing Shihong, at pagkatapos ay patuloy siyang tumango at sinabing, makatuwiran. Bagamat sinabi niya iyon, may mga taong hindi pa rin naniniwala sa kanya. Kung tutuusin, ang makalangit na kapighatiang ito ay mukhang masyadong nakakatakot. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang wala itong kapangyarihan. Mukhang hindi ka naniniwala sa akin, walang pakialam na sabi ni Elder Tang habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Kung gayon hayaan mong masaksihan ko ito para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, talagang nagkusa si Elder Tang na lumakad patungo sa makalangit na kapighatian. Sa oras na ito, ang makalangit na kidlat ay parang tuktok ng bundok na ipinasok sa malaking hukay. Iniunat ni Elder Tang ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, lahat, manood ng mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, direktang iniunat ni Elder Tang ang kanyang kamay sa makalangit na kapighatian. Boom! Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, isang nakakagulat na malakas na tunog ang agad na tumunog. Sa sumunod na segundo, maririnig ang pag-iyak ni Elder Tang. Ang kamay na iniunat niya sa makalangit na kapighatian ay direktang naging abo. Kamay ko, kamay ko. Humiga sa lupa si Elder Tang sa sakit. Hindi maiwasan ng mga tao sa paligid ang sneaker. Inilagay ng tanggang ito ang kanyang kamay sa lupa para magpakitang gilas. Hehe. Mukhang may problema sa pagsusuri ni Elder Tang, sabi ni Jing Shihong na may halong panunuya. Napangiti si Elder Tang sa sakit. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng makalangit na kapighatiang ito ay napakalakas. Mukhang ang isinilang na sanggol ay yayanig sa buong mundo. Lalong lumakas ang kabaliwan sa mga mata ni Yan Haoran. Sa ibaba, si Qin Yu ay naliligo sa dagat ng kidlat. Halos masunog ang kanyang katawan, na nagpapakita ng maraming kumikinang na puting buto. Sa bawat oras na masira ang kanyang katawan, ito ay muling itatayo sa loob ng maikling panahon. Sa hindi kalayuan, baka sa mukha ni Little Fish ang pag-aalala, at hindi niya matiis na panoorin. Ang Heavenly Tribulation ay nasira ang katawan ni Qin Yu ng hindi mabilang na beses, at muli itong muling itinayo. Sa sandaling ito, tila ang siyam na rebolusyong gininto ang core ay nagsimula na ring gampanan ang papel nito at isagawa ang natitirang ilang revolusyon. Lumipas ang oras sa bawat minuto, ngunit wala pa ring balak na huminto sa malaking hukay. Napakatagal na talaga, hindi napigilan ni Jing Shihong na magmura. Si Elder Tang, na nawalan ng palad, ay hindi pa rin binibitawan ang pagkakataong ito para magpakitabang. Tumingin siya sa malaking hukay at walang pakialam na sinabi, ayon sa aking haka-haka, dapat na malapit na. Sa ilalim ng malaking Heavenly Tribulation na ito, malamang napatay na ang couple na bata na iyon. Kung mamatay siya, sino ang bababa para kunin ang kayamanan? Malamig na sumulyap si Yan Haoran kay Elder Tang. Mabilis na binago ni Elder Tang ang kanyang mga salita, syempre, kasama ang purong yin na katawan na iyon, hindi siya dapat mamatay. Pagkatapos ng dalawang sakuna, ang katayuan ni Elder Tang sa puso ng lahat ay mabilis na bumaba. Walang naniwala sa sinabi niya. Pitek. Ang huling makalangit na kapighatian ay tila naglalaman ng isang pangmatagalang kapangyarihan habang ito ay bumagsak ng mabangis. Sa pagkakataong ito, kahit ang higanting hukay ay hindi makayanan. At sa ibaba, ang katawan ni Qin Yu ay direktang nabasag. Qin Yu. Nang makita ito, hindi napigilan ni Little Yu na sumigaw. Nag-aalala siyang tumakbo kay Qin Yu at sinabing may kaunting takot, ikaw, okay ka lang. May maliwanag na liwanag sa katawan ni Qin Yu. Sa ilalim ng liwanag na ito, nagsimulang muling buuin ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagsimulang maglaho ang maitim na ulap sa kalangitan. Ipinahihiwatig nito na tapos na ang makalangit na kapighatian. Narinig mo ba na may sumisigaw ng pangalan ni Qin Yu ngayon lang? Tanong ni Jing Shihong na nakakunot ang noo. Kabanata 403, Sino ka sa mundo? Qin Yu. Natatakot ka bang tanga kay Qin Yu? Ang katabi niya ay hindi napigil ang tuya. Tama na yan. Si Qin Yu ay nangangahas na pumunta dito. Hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? Sumimangot si Jing Shihong.
Napakamot siya sa tenga, baka sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Ngayon lang, malinaw niyang narinig na may tumawag sa pangalan ni Chinyu. Sige, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Malapit nang ipanganak ang kayamanan. Napuno ng kabaliwan ang mga mata ni Yan Haoran. Nakatitig siya sa malaking hukay, naghihintay na maisilang ang kayamanan. Sa ibaba, ang katawan ni Chinyu ay ni-reconstruct ng paunti-unti. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bumabalot sa kanyang katawan, na binabalangkas ang kanyang buong pagkatao na parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Ang balat ni Chinyu ay medyo translucent, at maging ang kanyang mga pores ay napakaliit na hindi ito nakikita ng malinaw sa mata. Sa isang sulyap, si Chinyu ay nagbago mula sa isang 30 taong gulang na magaspang na lalaki sa isang 20 taong gulang na binata. Ang kanyang transcendent na aura ay naging sanhi ng pagkatulala ni Xiaoyu, na nasa hindi kalayuan, at ang kanyang panloob na chi ay umaalon. Ang lalaking nasa harap niya pa rin ba ang 30 anyos na tiyuhin? Si Chinyu ay hindi nagpakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Nakatayo siya doon na nakahubad ang itaas na katawan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ito ba ang antas ng isang martial grandmaster? Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni Chinyu ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay naging isang madilim na gininto ang liwanag sa sandaling ito, na parang nakasuot siya ng isang layer ng baluti. Ang malawak na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nadagdagan ng 100 beses. Bagamat nagkaroon lamang ng kaunting pagkakaiba sa kaharian, ang pagkakaiba sa lakas ay parang kanal. Sa wakas ay nakapasok na ako sa kaharian ng Grandmaster. Napabuga si Chinyu ng isang subo ng maputik na panloob na chi. Nilinggan niya ang kanyang ulo para tingnan ang maliliit na isda at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong maskara. Bumalik sa katinoan si Little Fish na tulala. Nagmamadali niyang ibinigay ang maskara kay Chinyu at pagkatapos ay maingat na umatras. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Anong ginagawa mo? Mamulong si Xiaoyu, ako. Hindi ko rin alam. Tinapik ni Chinyu ang ulo ni Xiaoyu at sinabing, ibabalik ko ang maskara na ito sa iyo mamaya, kung sakaling agawin ito ng mga tao sa itaas. Paulit-ulit na tumango si Xiaoyu na parang sisiw na tumutusok sa kanin. Tara na. Dapat din tayong umakyat, sabi ni Chinyu habang nakatingin sa tuktok ng malaking hukay. Okay. Walang sinabi si Little Yu. Masunurin siyang naglakad papunta sa gilid ni Chinyu. Akmang aakyat na silang dalawa, sumigaw si Jing Shihong, Cuckold, patay ka na ba? Nahanap mo na ba si Babe? Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na ngumiti ng malamig. Maghintay ka lang. Aakyat ako at ibibigay sa iyo ang Babe, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Pagkatapos, tumingin si Chinyu sa maliit na isda at sinabing, hawakan mo ako ng mahigpit. Ah, okay. Mabilis na tumango si Little Fish. Inabot niya at niyakap ang baywang ni Chinyu, pagkatapos ay bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tumalo ng malalim si Chinyu at tumungo sa tuktok ng malaking hukay. Napapalibutan ang kanyang katawan ng sinag ng liwanag. Sa pagtingin mula sa itaas hanggang sa ibaba, halos imposibleng makita ang kanyang figure. Lalabas na ang Babe. Nang makita ang sinag ng liwanag na ito, nasa sabik na sabi ni Yan Haoran. Ang iba naman ay nagmamadaling pinalibutan siya, gustong makita ang pinangyarihan ng paglabas ng kayamanan. Swoosh! Isang figure ang lumipad palabas sa malaking hukay na parang kanyan. Pagkatapos, dama po ang liwanag sa harap ng lahat. Nakasuot pa rin siya ng sombrero sa ulo at Little Fish sa likod. Pinandilatan ni Jing Shihong si Chinyu at sinabing, Cuckold, nasaan ang Babe? Pilasan mo at ilabas mo. Hindi pinansin ni Chinyu si Jing Shihong at tumingin kay Yan Haoran. Young Master Yan, dinala ko na ang item para sa iyo. Kailangan mo bang tuparin ang iyong pangako? Sabi ni Chinyu na may mahinang ngiti. Sinabi ni Yan Haoran ng may kaunting pagmamadali, itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekon at kunin ang Babe para sa akin. Gumisi si Chinyu, hindi mo pa natutupad ang iyong pangako. Tuparin ang iyong pangako. Inihayag ni Yan Haoran ang kanyang tunay na mukha. Anak, Grandmaster ka lang.
Gusto mo bang maging boss? Malamig na sabi ni Yan Haoran. Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay at sinabing, so, balak mong sirain ang kontrata. Hehe. Bata. Ibigay mo na kahit ayaw mo. Ngumisi si Yan Haoran. Siyempre, kung masunurin mo itong ibibigay sa akin, baka mabigyan kita ng pagkakataong maglingkod sa pamilya yan. Nang marinig ito, napag-alitan si Jing Shihong sa gilid, bilasan mo at pasalamatan si Young Master yan. Ang makapaglingkod sa pamilya yan ay iyong karangalan. Ngumisi si Chin Yu, ang pagiging aso para sa maharlikang pamilya ay panghabang buhay mong hangarin, tama ba? Upang maging alipin ng aso para sa kanila, kailangan mo pa ring magpasalamat. May mali ba sa utak ko? Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ay nagulat. Lalong nanlamig ang mukha ni Yan Haoran. Anak, anong ibig mong sabihin? Isang nakakatakot na panloob na chi ang lumabas sa katawan ni Yan Haoran. Walang pakialam na sinabi ni Chin Yu, wala. Gusto mo bang ibigay ang bagay o hindi? Naiinip na tanong ni Yan Haoran. Oo, syempre gusto kong ibigay. Ito ay nasa aking mga kamay. Halika at kunin ito, walang pakialam na sabi ni Chin Yu. Bahagyang sumingot si Yan Orison at agad na humakbang patungo sa Chin Yu. Gayunpaman, nag-aalalang nagtanong si Jing Shihong, Young Master Yan, maaari ko bang alagaan ang babaeng iyon? Sumimangot si Yan Horn at naiinip na sinabi, gawin mo kung ano ang gusto mo. Salamat, Young Master Yan. Tuwang-tuwa si Jing Shihong at agad na naglakad patungo kay Little Yu. Hindi na makapaghintay si Yan Haoran na maglakad sa harap ni Chin Yu. Nasaan na? Tanong ni Yan Haoran. Iniunat ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinabing, nandito na. Si Yan Haoran ay nagmamadaling tumingin sa palad ni Chin Yu. Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Chin Yu ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Yan Haoran. Isang nakakatakot na puwersa ang dumating sa sandaling ito. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yan Haoran. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makalaya, ngunit nalaman niya na ang palad ni Chin Yu ay parang pang-ipit na bakal. Kahit anong pilit niya, hindi siya makalaya. Dahil sa biglaang pagbabago, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Cuckold? Are you crazy? Nanguna si Bikang at sumigaw. Hindi siya pinansin ni Chin Yu. Tinulyapan niya ang lahat at walang pakialam na sinabi, hindi ko alam kung bakit, pero may espesyal akong pakiramdam kapag kaharap kayo. Parang, nadudurog ko kayo gamit ang aking mga kamay, bumantong hininga si Chin Yu. Nagalit si Jing Shihong, anak, baliw ka yata. Gusto mo bang mamatay? Pitawan mo si Young Master Yan. Malamig na tiningnan ni Chin Yu si Jing Shihong at sinabing, Jing Shihong, may kaibigan akong humiling sa akin na patayin ka. Siya yung taong walang galit, pero nung binanggit ka niya, parang galit siya. Ang kanyang pangalan ay Fang Yu. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ginawa mo sa kanya? Tanong ni Chin Yu. Fang Yu. Natigilan si Jing Shihong, tapos tumawa siya ng malakas at sinabing, yung pute. Damn, nakalimutan ko na siya. Hinayaan ko talaga siyang tumakas last time. Sayang naman. Nang marinig ito, mas nanlamig ang mukha ni Chin Yu. Jing Shihong, hindi mo ba alam na may kutsilyo sa itaas ng salitang pagnanasa? Malamig na sabi ni Chin Yu. Sa sandaling ito, naramdaman din ng lahat na may mali. Kaibigan ni Fang Yu. Sino ka ba talaga? Malamig na tanong ni Bisan. Sumulyap si Chin Yu sa kanya at nginisyan, hindi mo ba ako hinahanap? Habang nagsasalita siya, dahan-daang tinanggal ni Chin Yu ang sombrero sa kanyang ulo, inihayag ang kanyang tunay na mukha. Kabanata 404, Isang Patayan. Sa ilalim ng maskara ay ang mukha ni Chin Yu. Nang makita ang mukha nito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Talagang Chin Yu. Si Jing Shihong ang unang sumigaw. Chin Yu? Naglakas loob ka talagang magsinungaling sa amin. Kasuklam-suklam at walang hiya. Si babe siguro ninakaw mo. Pilasan mo iabot mo. Sa harap ng galit na dagindong ng lahat, si Chin Yu ay kalmado at tahimik, at walang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Chin Yu? Mapangahas ka talaga. Ngayon, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Malamig na sabi ni Jing Shihong.
Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay, at isang sampal ang dumapo sa mukha ni Jing Shihong. Lumipad ang buong katawan ni Jing Shihong. Maingay, malamig na sabi ni Chinyu. Nang makita ang eksenang ito, agad na bumagsak ang eksena sa isang nakamamatay na katahimikan. Nagpapadala ng isang peak stage martial grandmaster na lumilipad na may isang sampal. Talaga bang grandmaster ito? Ikaw, dali-dali akong bitawan, napaungol si Yan Haoran sa sakit. Gumisi si Chinyu, dahil ikaw ang nakababatang kapatid ni Yan Rozo, kaya kitang iligtas. Pagkatapos sabihin iyon, binitawan ni Chinyu ang kanyang kamay. Si Yanhorn, na nabigyan ng hininga, ay nadama na ang hangin ay napakasarap sa unang pagkakataon. Hingal na hingal siya sa lupa. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, pinatay mo ang aking lolo at ninakaw ang kayamanan. Paano ka dapat parusahan? Gumisi si Chinyu at sinabing, ang pamilyang yan ay higit na nakakaalam kung paano namatay ang iyong lolo. Gusto mo akong babuhan ng dirty water. Wishful thinking. Paano makikinig si Yan Haoran sa mga salitang ito? Itinuro niya si Chinyu at sumigaw, pumunta ka at patayin siya. Ang sino mang pumatay kay Chinyu ay magiging pinuno ng Northern Martial Arts World. Sa napakagandang gantimpala, tiyak na magkakaroon ng matatapang na lalaki. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, may agad na kumuyam sa kanyang kamao at sumugod kay Chinyu. Isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa abot tanaw. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng isang peak martial grandmaster ay ganap na ipinakita. Sa kabilang banda, nakatayo doon si Chinyu nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Bahagya pa siyang napapikit. Boom! Isang malaking pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Nakatayo doon si Chinyu nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Wala ni isang puting spot ang natira sa kanyang katawan. Paano ito posible? Itinaas ng umatake ang kanyang ulo at tumingin kay Chinyu, namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Gumisi si Chinyu at sinabing, ang peak martial grandmaster ay ganoon lang. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, kumikinang na ang palad ni Chinyu. Kumuhit ng arko ang Golden Palm, at sa isang sampal, dumapo ito sa katawan ng Martial Grandmaster. Diretsong binasag ng palad na ito ang kanyang katawan. Nabali ang kanyang mga buto. Paano ito posible? Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Anong uri ng husay sa pakikipaglaban ito? Ang isang peak martial grandmaster ay talagang hindi nakaganti sa harap niya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Isumite mo sa akin, at ililigtas ko ang iyong buhay. Walang pakialam na sabi ni Chinyu habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Isumite sa iyo. In your dreams. Si Bichao ang unang sumigaw. Nang matapos siyang magsalita, biglang nawala ang katawan ni Chinyu. Sa sumunod na segundo, isang malaking gintong kamao ang sumasalamin sa kanyang mga mata. Boom! Ang kamao ay parang kanyan, na tumatama sa katawan ni Bichao. Sa isang iglap lang, si Bichao ay naging isang tumpok ng meat paste. Not to mention his appearance, even his human form ay hindi makita. Pinatay niya ang isang peak stage martial grandmaster sa isang suntok, nilunok ni Jing Shihong ang kanyang laway, at ang kanyang mga binti ay hindi maiwasang manginig. Nako, nangako ako kay Fang Yun na ibabalik ko ang ulo niya. Pagtingin sa tumpok ng meat paste sa lupa, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Kalimutan mo na, masyadong madyugo ang pagbabalik sa kanya, mas mabuting patayin na lang siya. Pulong ni Chinyu sa sarili. Bago pa makapag-react ang lahat, dumating na si Chinyu sa harap ni Jing Shihong. Huwag mo akong patayin. Sigaw ni Jing Shihong sa takot. Paano siya mabibigyan ni Chinyu ng pagkakataon? Agad niyang itinaas ang kamay at kinurot ang ulo ni Jing Shihong. Agad na lumitaw ang Heaven Devouring Technique, at mabilis na nalanta ang katawan ni Jing Shihong. Isa pang Martial Grandmaster ang nahulog. Komportable. Gaya ng inaasahan ng isang pinakamataas na Martial Grandmaster. Pagkatapos makuha si Jing Shihong, nakahinga ng maluwag si Chinyu. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang manginig ang mga tao sa paligid. Ang Chinyu sa harap niya ay parang demonyo lang.
Isang diablo na tinatrato ang buhay ng tao na parang damo. Kayo na. Tumingin si Chinyu sa karamihan at ngumisi. Chinyu, huwag maging mayabang. Lumabas si Elder Tang at sumigaw. Malakas lang ang pisikal na katawan ng batang ito, pero sa harap ko, isang spiritual master, hindi siya dapat banggitin. Maaari kong sirain ang kanyang espiritual na pakiramdam anumang oras. Malamig na sabi ni Elder Tang. Ngumisi si Chinyu, ikaw. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat kang tawaging isang espiritual na guro? Ignorante anak. Ipapaalam ko sa iyo ang espiritual na kapangyarihan ngayon din. Galit na umungal si Elder Tang. Pagkatapos, ang mga spot ng liwanag ay kumikislap sa pagitan ng kanyang mga kilay, at ang mga sinag ng liwanag ay sumugod patungo kay Chinyu. Ito ang kapangyarihan ng espiritual na kahulugan. Maaari itong tumago sa katawan at direktang umatake sa espiritual na pakiramdam, na isa ring espesyalidad na kasanayan ni Elder Tang. Panoorin kung paano ko sirain ang iyong espiritual na kahulugan. Umuungal si Elder Tang. Inilagay ni Chinyu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at hindi gumalaw kahit isang pulgada. Nang malapit ng mahawakan ng liwanag si Chinyu, kumislap din ang mga sinag ng gintong liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Chinyu. Ang liwanag ay naging isang matalim na talim at direktang tumama patungo sa espiritual na pakiramdam ni Elder Tang. Uchi. Ang kapangyarihan ng espiritual na kahulugan na binago ni Elder Tang ay direktang naputol sa dalawang hati ng isang espada. Ang sakit ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang ulo, na naging dahilan para masuray-suray si Kuya Tang at halos matamba. Bago niya mabawi ang kanyang espiritual na pakiramdam, ikinaway na ni Chinyu ang kanyang kamay at direktang dinurog ang espiritual na pakiramdam ni Elder Tang. Si Elder Tang, na nawalan ng espiritual na pakiramdam, ay agad na naging bangkay sa paglalakad at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Wala bang nagsabi sa iyo na may kapalit ang pagiging matapang? Tumingin si Chinyu sa bangkay ni Elder Tang at hindi maiwasang mapangiti. Nang bumagsak ang isang martial grandmaster, nagsimulang magpanik ang puso ng lahat. Gayunpaman, alam na alam nila sa kanilang mga puso na walang silbi ang paghingi ng awa. Kaya lang nilang lumaban hanggang kamatayan. Bweng! May gumamit ng lihim na kayamanan at naghagis ng malaking bilog na plato kay Chinyu. Ang bilog na plato ay parang buwan habang pinipigilan nito si Chinyu. Gayunpaman, ang tumugon sa kanya ay isang simpleng ngunit walang kahirap-hirap na kamao. Sa isang suntok, ang lihim na kayamanan ay direktang nabasag sa mga piraso. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga lihim na kayamanan ang itinapon sa sandaling ito. Bilang peak grandmasters, natural na mayroon silang isang tiyak na halaga ng mga mapagkukunan. Ngunit ngayon, natuklasan nila na ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan ay nawala ang kanilang ningning sa harap ng lalaking ito. Dahil ang kamao niya ang pinakamalakas na lihim na kayamanan sa mundo. Ang langit ay patuloy na sumabog, at lahat ng mga lihim na kayamanan ay nabasag. Ang mga spelling na ginamit nila ay hindi napigilan ang pagpatay kay Chinyu. Dragon Locking Spell. May umuungal. Agad na lumitaw ang hindi mabilang na mga kadena sa ilalim ng mga paa ni Chinyu, na nagbigkis sa kanya ng mahigpit. Lahat, tumakbo. Sinasamantala ang puwang na ito, nagmamadali silang sumigaw. Maliliit na pandaraya, gusto mo ba akong pigilan? Biglang pumutok ang panloob na chi ni Chinyu, at ang lahat ng kadena ay direktang naputol. Kabanata 405, ang mga martial grandmaster ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa sandaling ito, si Chinyu ay parang isang di matatalo na Diyos ng digmaan. Ang lahat ng kanilang mga pamamaraan ay hindi napigilan ang pagpatay kay Chinyu. Young Master Yan, iligtas mo kami agad. Nang makitang nagmamadali si Chinyu, nataranta ang lahat. Sa kanilang desperasyon, maaari na lamang silang bumaling kay Yan Haoran mula sa pamilya Yan. Gayunpaman, si Yan Haoran ay hindi Yan Jingyao. Wala lang siyang lakas para labanan si Chinyu. Sa sandaling ito, para siyang isang clay bodhisattva na tumatawid sa ilog. Hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niya, kaya paano niya ito mapapahalagahan? Bago pa siya makatapos sa pagsigaw, isang malutong na tunog ang narinig niya.
Ang gininto ang palad ni Chinyu ay dumapa at direktang binasag ang ulo ng kabilang partido. Tumalsik ang sariwang dugo sa loob ng ilang metro, at sobrang duguan ang eksena. Sa isang maikling oras, mahigit 10 peak martial grandmaster ang namatay lahat sa ilalim ng palad ni Chinyu. Sa pagtingin sa tanawin ng mga bangkay na nagkalat sa buong lupa, ang ekspresyon ni Yan Haoran ay sobrang pangit. Hindi niya akalain na sa unang pagkakataon na umalis siya sa Jingdo, makakatagpo siya ng ganoong kalunos-lunos na labanan. Ang katawan ni Chinyu ay kinulayan na ng pula, at ang kanyang pares ng maningning na mga mata ay parang isang bituin na nakatago sa isang itim na ulap, kumikislap sa liwanag. At ang pares ng nagniningning na mga mata ay kasalukuyang malamig na nakatingin kay Yan Haoran. Naramdaman ang malamig na titig na ito, hindi napigilan ng katawan ni Yan Haoran na maging tense. Dahan-daang naglakad si Chinyu patungo kay Yan Haoran. Ang bawat hakbang ay isang uri ng pagdurusa kay Yan Haoran. Pinigilan niya ang takot sa kanyang puso at sinubukan niyang magsalita ng mahinahon, "Chinyu, iba ako sa 2 disipulo ng pamilyang Han na pinatay mo. Isa ako sa mga inapo ng pamilya yan. Kung papatayin mo ako, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan." Ngumisi si Chinyu, "Sa tingin mo ba ay may pakialam ako?" Agad namutla ang mukha ni Yan Haoran. Iba siya kay Han Wei. Bagamat may pambihirang lakas si Yan Haoran, lumaki siya sa ilalim ng proteksyon ng pamilya mula pagkabata at isang bulaklak sa greenhouse. Ang pagpili ng buhay at kamatayan ay 1,000 milya ang layo para sa kanya. Ngayong naramdaman na niya ang napipintong panganib, imposibleng hindi matakot. Sa pagtingin sa bahagyang nanginginig na katawan ni Yan Haoran, itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at dahan-daang tinapik ang balikat ni Yan Haoran. Sa pagtapik pa lamang sa kanyang balikat, natakot na si Yan Haoran kaya nasuray-suray siya at bumagsak sa lupa. Haw. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Chinyu ang mapatawa. Ang young master ng isang aristokratikong pamilya ay duwag lang, ginisyon ni Chinyu. Ang pangungutya ni Chinyu ay nagpahiya kay Yan Haoran. Gusto niyang bumangon mula sa lupa, ngunit ang kanyang katawan ay wala sa ilalim ng kanyang utos. "Huwag kang matakot, nasabi ko na. Kung tutuusin, ikaw ang nakababatang kapatid ni Yan Rozo. Hindi kita papatayin, walang pakialam," nasabi ni Chinyu. "Pero dapat mong tandaan, hindi kita papatayin dahil kay Yan Rozo, hindi dahil sa makapangyarihang pamilyang yan sa likod mo. Ang tinatawag na mukha ng pamilya yan ay walang kwenta sa harap ko." Hindi umimik si Yan Haoran. Sa sandaling ito, hindi man lang siya naglakas loob na tingnan siya, lalo pa siyang kausapin. "Get lost?" Malamig na sabi ni Chinyu. Pinilit ni Yan Haoran na bumangon mula sa lupa. Ang nanginginig niyang mga binti ay mukhang sobrang nakakatawa. Tama. Sa sandaling ito, biglang tinawag ni Chinyu si Yan Haoran. Bumalik at sabihin kay Yan Sihay na kung handa niyang ibalik si Rozo sa akin, maaari kong isaalang-alang na palayain ang pamilya yan, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Ang kanyang mga salita ay labis na mayabang at nangingibabaw. Walang ibang tao sa mundo ang maaaring hamanin ng mag-isa ang katapangan ng pamilya yan. Huminto ang katawan ni Yan Haoran, pagkatapos ay mabilis siyang sumakay sa kotse at umalis. Sa pagtingin sa mga bangkay sa lupa, agad na hinanap ni Chinyu ang mga katawan. Sa kasamaang palad, ang mga kayamanan ng mga taong ito ay sinira ni Chinyu. "Siguro hindi ko na kailangan pang mamuhay sa ganitong uri ng buhay." Naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, ang puso ni Chinyu ay puno ng kumpiyansa. Bagamat hindi sapat ang isang martial grandmaster para pumunta sa Jingdo at hamanin ang pamilya yan, hindi natakot si Chinyu sa pagtugis ng pamilya yan. "Hindi kita tinakot, di ba?" Lumakad si Chinyu sa tabi ni Xiaoyu at nakangiting nagtanong. Si Xiaoyu ay kakaibang kalmado. Umiling siya at sinabing, "Hindi ko alam kung bakit, pero wala akong nararamdaman." "Wala ka man lang nararamdaman." Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Laking gulat nito sa kanya. Kailangang malaman ng isa na noong huling pagkakataon, si Xiaoyu ay kasenjian ng isang daga. Sa pagkakataong ito, siya ay walang pakialam sa buhay. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao.
Hindi kaya, may kinalaman ito sa maskarang iyon. Kinuha ni Chinyu ang maskara mula sa kanyang special magic tool at ibinalik ito kay Xiaoyu. Itong maskara, ingatan mong mabuti, sabi ni Chinyu. Kinuha ni Xiaoyu ang maskara at tumango. Naiintindihan ko. Tara na. Ibabalik kita, sabi ni Chinyu. Umalis silang dalawa sa larangan ng digmaan. Personal na pinauwi ni Chinyu si Xiaoyu at nagmamadaling bumalik. Siya ay nag-iisa na pumatay ng higit sa 10 Peak Grandmasters, at ginawa niya ito sa isang mabagsik na paraan. Kapag kumalat na ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw ni Chinyu na maging mababang profile. Inaasahan pa niya na mabilis na kumalat ang balitang ito. Uwi, nagmadaling bumalik si Yan Haoran sa Jingdu magdamag. Pag-uwi niya, napuno siya ng dugo, at nalulungkot siya. Takot na takot ang lahat ng katulong sa bahay kaya namutla ang mukha at nagsisigawan. Haoran, ano? Anong nangyari sa iyo? Nang makita ang ugali ni Yan Haoran, hindi maiwasan ni Yan Tianhong na mamatla sa takot. Nasaktan ka ba? Doktor, tawagan mo agad ang doktor. Sigaw ni Yan Tianhong. Ikinaway ni Yan Haoran ang kanyang kamay at sinabing, Tatay, dugo ito ng iba. Anong nangyayari? Sumimangot si Yan Tianhong at nagtanong. Natahimik sandali si Yan Haoran at sinabing, gusto kong makita ang aking tiyuhin. Nakita mo ang tiyuhin mo. Tumingin si Yan Tianhong sa oras at umiling. Natutulog na siya sa ganitong oras. Ito ay isang seryosong bagay. Dapat ko siyang makita kaagad, matigas na sabi ni Yan Haoran. Pagkatapos, nagmaneho si Yan Haoran patungo sa tahanan ni Yan Haoran. Pagdating niya sa bahay ni Yan Sihay, gising pa rin ang asawa ni Yan Sihay na si Zhang Yin. Nakasuot siya ng marangal na pantulog at nakaupo sa sofa, humihigop ng red wine. Bilang asawa ni Yan Sihay, natural na pareho ang kanyang ugali at karakter ni Yan Sihay. Pareho silang mabisyo at mabisyo. Haoran, anong problema mo? Nang makita si Yan Haoran na puno ng dugo, medyo nagulat si Zhang Yin. Mabilis na yumuko si Yan Haoran at sinabing, Tita, tulog na ba ang tito ko? May importante akong sasabihin sa kanya. Bahagyang ngumiti si Zhang Yin at sinabing, ano ang kagyat? Naging abala ang tiyo mo sa isang buong araw at nakapagpahinga na. Nagnganga ang ngipin ni Yan Orison at sinabing, Tita, napakahalaga ng bagay na ito. Kailangan kong sabihin sa tiyuhin ko sa lalong madaling panahon. Pinalaki ni Zhang Yin si Yan Haoran at sinabing, dapat kang maging malinaw sa ugali at ugali ng iyong tiyuhin. Sino ang nangahas na guluhin ang kanyang panaginip? Kung meron man, pwede mong sabihin kay auntie. Kaya kung magdesisyon. Nang makita ito, hindi na itinago ni Yan Haoran ang katotohanan. Agad niyang sinabi kay Zhang Yin ang nangyari. Matapos itong marinig ni Zhang Yin, hindi niya naiwasang sabihin ng malamig, ibig mong sabihin. Napatay ni Chinyu ang mahigit 10 peak stage martial grandmasters. Oo. At wala man lang silang lakas para lumaban. Kulat na sabi ni Yan Haoran. Nang marinig ito, isang pahiwatig ng lamig ang bumungad sa mukha ni Zhang Yin. Itong Chinyu ay medyo kawili-wili. Gusto kong puntahan siya, sabi ni Zhang Yin sa mahinang boses. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tumingin si Zhang Yin kay Yan Haoran at sinabing, Haoran, bumalik ka muna at magpahinga. Bukas, personal kong makikilala itong si Chinyu. Kabanata 406. Mula noong sinaunang panahon, ang magagandang babae ay nagdulot ng maraming sakuna. Nagmamadaling sinabi ni Yan Orison, Tita, ang lakas nitong si Chinyu ay hindi pangkaraniwan, at siya ay masuwean at masuwean. Ikaw, kailangan mong mag-ingat. Bahagyang ngumuso si Zhang Yin, nakakita ako ng maraming masuwean at masuwean na mga tao. Sa harap ko, ibaba mo ang ulo mo. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Yan Haoran at tumango na lamang. Uwi, kinabukasan. Matapos magising si Chinyu, hindi na siya makapaghintay na buksan ang martial arts forum. Gusto niya talagang malaman kung paano magkomento ang martial arts forum sa bagay na ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang martial arts forum ay ganap na tahimik. Ang lahat ay tila walang alam sa bagay na ito.
Bahagyang sumimangot si Chinyu at bumulong, hindi dapat. Paano magiging napakapayapa ng isang malaking bagay? Marahil ay hinarang ng pamilya yan ang balita. Hula ni Chinyu. Sa napakalaking bagay, maliban kung ang pamilya yan ay nag-utos ng blockade, imposibleng walang balita. Pagkatapos ng lahat, ang Martial Arts Forum ay kontrolado ng Jingdo Martial Arts Association. Posible pa rin para sa pamilya yan na mag-utos ng blockade. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para maikalat ang balitang ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Habang tumatakbo ang mga iniisip ni Chinyu, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at nakitang si Fang Yu ang tumatawag. Nagmamadaling kinuha ni Chinyu ang telepono at sinabing, Miss Fang. Si Fang Yu sa kabilang dulo ay ngumiti ng mahina at nagsabi, binabati kita, kapatid na Chin, sa pagpasok sa Martial Grandmaster Realm. Nagtaas ng kilay si Chinyu at sinabing, paano mo nalaman? Mahina na sinabi ni Fang Yu, napatay ni Brother Chin ang higit sa 10 Martial Grandmasters, kaya malamang na nakapasok ka sa Martial Grandmaster Realm. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu ang ngumiti at sabihin, si Miss Fang ay may sapat na kaalaman. Ang ganitong bagay ay hindi may tatago kahit na gusto mo, sabi ni Fang Yu. Sa puntong ito, huminto sandali si Fang Yu at nagpatuloy, Brother Chin, may oras ka ba? Sumang-ayon si Chinyu, ano ang problema? Magkita tayo at mag-usap, sabi ni Fang Yu. Okay, agad na sumang-ayon si Chinyu. Sinabi ni Fang Yu kay Chinyu ang oras at lugar. Pagkatapos ibaba ang telepono, handa na si Chinyu na pumunta sa appointment. Sa oras na ito, isang hindi inanyayahang bisita ang lumitaw sa labas ng pinto. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa harap ni Chinyu, puno ng paggalang ang kanyang mukha. Guan Jarong. Pagkaraang makita ng malinaw ang tao, hindi napigilan ni Chinyu na itaas ang kanyang kilay, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Hinawakan ni Guan Jarong ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Chin, ito ang mga halamang gamot para sa iyo. Mangyaring ingatan silang mabuti. Sa pagtingin sa daang taong gulang na mga halamang gamot sa kanyang kamay, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Guan Jarong, ginamit mo ang pangalan ng Martial Arts Association para gumawa ng isang bagay para sa iyong sariling kapakanan. Sa tingin mo ba ay makakapagpatahimik ang 100 taong gulang na halamang gamot? Malamig na tanong ni Chinyu. Ang ekspresyon ni Guan Jarong ay lubhang nagbago. Lumuhad siya sa lupa nang may pagtataka at sinabing may takot, Mr. Chin, napagtanto ko ng husto ang aking pagkakamali. Sana ay iligtas ni Mr. Chin ang buhay ko. Ang biglaang pagbabago sa ugali ay hindi maiwasang mabigla si Chinyu. Pinalaki niya si Guan Jarong at nginisyan, Guan Jarong, anong pakulo ang nilalaro mo ngayon? Sinabi ni Guan Jarong na may takot na mukha, hindi ako manggahas, hindi ako manggahas. Kasalanan ko kung hindi ko nalaman na si Mr. Chin ay isang tunay na tao. Mangyaring iligtas ang aking buhay aso, Mr. Chin. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Malamig niyang sabi, get lost. Pinabalaan kita. Kung guguluhin mo ulit ako, wala akong pakialam sa asosasyon mong *T Martial Arts. Oo, tiyak. Mabilis na tumango si Guan Jarong. Malamig na ngumuso si Chinyu at hindi na nag-abala kay Guan Jarong. Agad naman siyang nag-drive palayo. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Chinyu, hindi mapigilan ni Guan Jarong na bumantong hininga. Kaninang umaga, narinig niya na mahigit 100 martial arts aristokratikong mga pamilya ang pinugutan ng ulo. Bukod dito, ang taong umatake ay isang binata na tinatawag na Chinyu. Natakot si Guan Jarong nang marinig niya ang balita. Agad siyang nagmaneho para humingi ng tawad. Malapit na iyon. Walang sino man ang dapat mag-provoke ng ganoong baliw, ungol ni Guan Jarong sa mahinang boses. Uwi, pumayag si Fang Yu na magkita sa isang open-air restaurant. Nang dumating si Chinyu, kanina pa niya ito hinihintay. Nang makita niya si Chinyu, kumaway si Fang Yu sa kanya. Kuya Chin. Kumaway si Fang Yu. Si Chinyu ay nagmamadaling pumunta sa mesa at umupo.
Kinuha niya ang berdeng sombrero mula sa kanyang special magic tool at ibinigay ito kay Fang Yu. Ibabalik ko ito sa iyo, sabi ni Qin Yu. Ngumiti si Fang Yu at sinabing, ibibigay ko ito sa iyo. Kinulat ni Qin Yu ang kanyang mga labi at sinabing, ayoko nito. Maaari mong itago ito para sa iyong sarili. Nang marinig ito, agad na tinakpan ni Fang Yu ang kanyang bibig at tumawa. Nakakagulat talaga ang aksyon ni Brother Qin. Pagkatapos, seryosong sabi ni Fang Yu. Ngayon, hindi bababa sa kalahati ng mga martial grandmaster sa rehiyon ng Jiangbei ang napatay mo. Gumisi si Qin Yu at sinabing, kung gayon, karapat-dapat silang mamatay. Ang paglilingkod sa pamilyang yan ay nangangahulugan na sila ay nakatadhana na maging mga kaaway ni Qin Yu. Maaga o huli, kailangan nilang patayin. Kuya Qin, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Fang Yu. Tumingin si Qin Yu kay Fang Yu at sinabi sa malalim na boses, may plano ako. Baka matulungan ako ni Miss Fang. Nang marinig iyon, nagpanggap si Fang Yu na natatakot at sinabing, karangalan ko na makapagtrabaho para kay Brother Qin. Inilibot ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, huwag mo akong paglaruan. Pagkatapos sabihin iyon, seryosong sinabi ni Qin Yu, plano kong talikuran ang kapangyarihang pagmamay-ari ko. Ang iyong sariling kapangyarihan. Bahagyang nagulat si Fang Yu. Tumango si Qin Yu at sinabing, oo, talagang imposible para sa akin na kulugan ang pamilya yan ng mag-isa. Kung tutuusin, ito na ang modernong lipunan ngayon. Sinabi ni Fang Yu sa mahinang boses, totoo iyan. Sa ilalim ng pamamahala ng modernong lipunan, talagang mahirap makamit ang anumang bagay sa isang bote lamang ng puwersang militar. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, patuloy na nagtanong si Fang Yu, siguro kung saang aspeto planong simulan ni Kuya Qin. Saglit na natahimik si Qin Yu bago sinabing, inisip ko itong mabuti. Kung gusto kong labanan ang pamilya yan at ang pamilyahan, dapat kong isipin ang tatlong aspeto. Ang negosyo, martial arts, at mga koneksyon ay kailangang-kailangan. Ngayong may kapangyarihan na ang matandang misterya na bumuo ng negosyo, plano kong magtatag ng sarili kong sekta. Tungkol sa mga koneksyon, umaasa ako kay Miss Fang. Nang marinig ito, natahimik sandali si Fang Yu. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, si Brother Qin ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Bakit kailangan mo ng tulong ko? Umiling si Qin Yu at sinabing, ito ay malayo sa sapat. Kailangan ko ng mga koneksyon sa Jingdo. Kung ayaw ni Miss Fang, magpanggap na lang na wala akong sinabi, sabi ni Qin Yu. Saglit na nag-isip si Fang Yu at sinabing, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Okay. Hindi siya pinilit ni Qin Yu. Pagkatapos ng lahat, imposibleng pilitin ang isang bagay na tulad nito. Beauty, balak mo bang gawing cuckold ang partner mo? Sa sandaling ito, isang binata ang lumakad mula sa gilid. Tiningnan ng binata ang cuckold sa kamay ni Fang Yu at sinabing may masamang ngiti, bakit hindi mo ako isinasaalang-alang? Ano sa tingin mo? Tinulyapan ni Fang Yu ang binata at sinabing may mahinang ngiti, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Nang marinig ito, hindi nagalit ang binata. Proud niyang sabi, Beauty, parang hindi mo alam ang identity ko. Oh. What's your identity? Tumaas ang kilay ni Fang Yu at nagtanong. Buong pagmamalaking sinabi ng binata, alam mo ang Jiangbei Martial Arts Association, tama ba? Ang pangalawang tiyuhin ko ay ang presidente ng Jiangbei Martial Arts Association, si Guan Jarong. Sa buong rehiyon ng Jiangbei, sino ang hindi maglalakas loob na bigyan ng aking pangalawang tiyuhin ng mukha? Pagmamalaki ng binata. Chapter 407, wala akong pakialam kung sino siya. Guan Jarong. Malinaw na narinig na ni Fang Yu ang pangalang ito noon pa. Tinulyapan niya si Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, si Guan Jarong talaga ang presidente ng Jiangbei Martial Arts Association. Hindi mababa ang posisyon niya. Hindi pinansin ni Qin Yu ang mga salita ni Fang Yu at tumingin sa binata, malamig na sinabi, mawala ka agad. Baka sa mukha ng binata ang sama ng loob. Tinuro niya si Qin Yu at sinabing, anak, pagod ka na bang mabuhay? Gustong lokohin ka ng partner mo kaya tinulungan kita. Dapat magpasalamat ka sa akin. Dahan-dahang tumayo si Qin Yu. Ano?
You still want to make a move. Malamig na ngumuso ang binata. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ay isang Grandmaster. Isang mahinang panloob na chi ang lumabas sa katawan ng binata. Walang sinabi si Chinyu. Isang hakbang lang siya pasulong. Agad na kumalat ang isang nakakatakot na pressure. Pang! Sa ilalim ng napakalaking pressure na ito, ang binata ay direktang bumagsak sa lupa, at ang kanyang mukha ay nabugbog at namamaga. Bumalik ka at sabihin kay Guanjarong na mayroon ako. Mas lalo siyang mapaparusahan. Mag-isip tungkol sa kung paano lutisin ito sa iyong sarili, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin ito, hinailan ni Chinyu si Fang Yu at tumalikod para umalis. Pagkatapos maglakad ng malayo, gulat na sabi ni Fang Yu, kilala mo si Guanjarong. Tumango si Chinyu at sinabing, maaari kong ituring na kilala ko siya. Ang liit talaga ng mundong ito. Pagkatapos, ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, huwag na nating pag-usapan ito. Miss Fang, bumalik ka at pag-isipan mong mabuti. Pagkatapos ay bigyan mo ako ng sagot. Ngumiti si Fang Yu at sinabing, okay, Kuya Chin, huwag kang mag-alala. Uwi. Sa sandaling ito, ang mga paputok ay tumutunog sa tirahan ni Chinyu. Mula nang umalis si Peach sa Divine Alchemist Pavilion kasama si Chinyu, araw-araw siyang nagtatago sa bahay para mag-aral ng mga table tasks. At hindi siya binaygo ni Chinyu. Nagtapon siya ng ilang uri ng mga formula ng tableta. Ang bawat isa sa mga formula ng tableta ay hindi mabibili ng salapi. Natural na hindi palalampasan ng mga Peach ang pagkakataong ito. Halos araw-araw, nagpirefine siya ng mga table tasks hanggang sa siya ay maubos. Wow! Hindi rin maganda ang teknik mo. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng tableta, mapapadalisay ito ni Mr. Chin sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang daliri. Tumayo si Yao Ching sa tabi ni Peaches at hindi nakalimutang kutsain at panlilibak. Pinandilatan ni Peaches si Yao Ching at sinabing, marunong magpino si Elder Chin. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Anong ipinagmamalaki mo? Siyempre proud ako. Ipinagmamalaki ko pa nga. Walang kahihiyang sabi ni Yao Ching. Sa sandaling ito, dahan-daang huminto sa pintuan ang isang Audi A8 na may plakang Jingdo. Pagkatapos, lumabas ng kotse ang isang maganda at marangal na babae. Napapaligiran siya ng ilang bodyguard, na bawat isa ay may magalang na ekspresyon. Ang malakas na aura ay nagpasimangot kay Yao Ching at Peach. Dumating sila na may masamang intensyon. Ito ang unang pumasok sa isip nila. Sino ang hinahanap mo? Nanguna si Yao Ching at kinakabahang nagtanong. Pinalaki ng maharlikang babae si Yao Ching at sinabing walang pakialam, nasaan si Chinyu? Mister. Si Chin ay lumabas at wala sa bahay. Sino ka? Tanong ni Yao Ching. How dare you? Asawa ito ng pamilya naming yan, si Zhang Yin. Galit na agad na sumigaw ang katabi niyang bodyguard. Ang asawa ng pamilya yan. Nang marinig ito, hindi naiwasang magbago ang mga mukha ni na Yao Ching at Tao Zhe. Alam ng lahat ang awa yan sa pagitan ni Chinyu at ng pamilya yan. Ngayong personal na nandito ang asawa ng pamilya yan, may malaking mangyayari. Mrs. Yan, wala dito ang Mr. Chin ko. Mas mabuting bumalik ka sa ibang araw, sabi ni Yao Ching sa malalim na boses. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Yao Ching ang kanyang telepono, gustong lihim na ipaalam kay Chinyu na tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagkilos na ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Zhang Yin. Bang! Isang pagsabog ng panloob na chi ang dumaan, at ang telepono ni Yao Ching ay direktang nabasag. Gusto mo siyang ipaalam. Sabi ni Zhang Yin na may ngiti na hindi ngiti. Bagamat hindi normal ang hitsura ni Yao Ching, kapag may nangyari, tiyak na hindi niya tatalikuran ang kanyang responsibilidad at tatakas. Nagnganga ang mga ngipin ni Yao Ching at malamig na sinabi, Mrs. Yan, lumabas na talaga si Mr. Chin. Dapat umalis ka na. Gumuso si Zhang Yin at sinabing, kung hindi siya babalik, hihintayin ko siya rito. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang si Zhang Yin sa looban. Agad na tumayo si Yao Ching sa harap ni Zhang Yin. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, Mrs. Yan? Mr. Chin? Siya. Get lost? Malamig na sabi ni Zhang Yin. Bakit ako mawawala?
Dapat ikaw ang maligaw. Sabi ni Tao Zi na may malamig na mukha. Agad na dumapo ang tingin ni Zhang Yin sa mukha ni Tao Zi. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, ako ba ang kausap mo? Ano pa ba? Are you talking to air? Gumuso si Tao Zi. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Zhang Yin. Walang pakialam niyang sinabi, you dare to talk back to me. Sampilan mo ako. Oo. Ang bodyguard sa tabi ni Zhang Yin ay agad na naglakad patungo kay Tao Zi. Sinubukan siyang pigilan ni Yao Qing, ngunit hindi siya kalaban. Ikinaway lamang ng bodyguard ang kanyang malaking kamay at pinalipad si Yao Qing. Pagkatapos, inabot ng bodyguard at hinawakan ang katawan ni Tao Zi. Itinaas niya ang kamay at sinampal ng 2 beses ang mukha ni Tao Zi. Napakalakas ng 2 sampal na ito. Puno ng dugo ang bibig ni Peach, at may madugong galos pa sa mukha. 2 aso, ang lakas ng loob mong sumigaw sa harap ko. Malamig na ngumuso si Zhang Yin. Sabihin sa kanilang 2 na lumuhad sa pintuan. Utos ni Zhang Yin. Yes. Tumango ang bodyguard. Pagkatapos, gumamit ng lihim na pamamaraan ang bodyguard para supilin ang katawan ng 2 tao at lumuhad sa pintuan. Sinubukan ni Yao Qing at Tao Zi na magpumiglas, ngunit sa harap ng Martial Grandmaster, hindi sila makalaban. Nakaluhod lang sila sa pinto. Pumasok si Zhang Yin sa tahanan ni Qin Yu. Tiningnan niya ang mga dekorasyon sa bahay ni Qin Yu at hindi niya napigil ang mapaungol, nakakailang bansang bumpkin. Ang isang country bumpkin ay isang country bumpkin. Tila labis na naiinis si Zhang Yin sa tirahan ni Qin Yu. Nakaramdam pa siya ng insulto nang makaupo siya. Sa mata ni Zhang Yin, ito ang kahirapan na nagmula sa ilalim. Ito ay lubhang kasuklam-suklam. Sa paglipas ng panahon, nagpabalik-balik si Zhang Yin sa bahay ni Qin Yu. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay lumitaw ang sasakyan ni Qin Yu sa di kalayuan. Bumalik na si Elder Qin. Si Peach ang unang nakakita sa direksyon ng sasakyan. Lalong nagbago ang ekspresyon ni Yao Qing. Nagmamadali siyang sumigaw sa direksyon ni Qin Yu, Mr. Qin, tumakbo ka. Nang marinig ang mga salita ni Yao Qing, si Qin Yu, na nasa kotse, ay hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Nang makita niya ang 2 taong nakaluhod sa pintuan, mas nagiba ang ekspresyon niya. Agad niyang tinapakan ang accelerator at sumugod. Tuloy-tuloy na huminto ang sasakyan sa harap ni Yao Qing. Mabilis na tumalon si Qin Yu sa kotse at malamig na sinabi, sino ang may gawa nito? Hindi sumagot si Yao Qing, ngunit sabik na sinabi, Mr. Qin, tumakbo ka ng mabilis. May dumating mula sa pamilya yan. Pamilya yan. Agad na naging mas malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Nang papasok na si Qin Yu, sabik na sumigaw si Yao Qing, Mr. Qin, iba ang taong dumating sa pagkakataong ito. Siya ang ginang ng pamilya yan. Wala akong pakialam kung sino siya. Baka siya ang madam ng pamilya yan at kayang sumakay sa ulo ko para sheet. Malamig na sabi ni Qin Yu. Kabanata 408, isang sampal. Para kay Qin Yu, wala siyang pakialam sa kanyang katayuan. Hanggat pinukaw niya siya, lahat ng may buhay ay pantay. Tumingin si Qin Yu sa mga Peach at kumunat ang noo. Sino ang bumangga sa iyo? Bahagyang umiwas si Peaches at sinabing, walang tao. Hindi sinasadyang nataman ko ang sarili ko. Nanlamig ang mukha ni Qin Yu. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, direktang inalis ng nakakatakot na panloob na chi ang pagsupil sa kanilang 2. Si Yao Qing at Tao Zi, na nakabawi sa kanilang paggalaw, ay nagmamadaling tumayo mula sa lupa. Kayong 2, sumama ka sa akin, malamig na sabi ni Qin Yu. Hinailan ni Yao Qing ang braso ni Qin Yu at ibinuka ang kanyang bibig, sinabing, Mr. Qin, dapat kang mag-ingat. Tumango si Qin Yu at saka pumasok sa silid. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya ang isang babaeng may marangal na ugali na nakatayo na naka-high heels. Matapos makita si Qin Yu, walang pakialam na sinabi ni Zhang Yin, ikaw si Qin Yu. Walang sinabi si Qin Yu. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay habang siya ay malamig na nakatingin kay Zhang Yin. Inikot ni Zhang Yin ang mga mesa at walang pakialam na sinabi, umupo ka. Hindi siya pinansin ni Qin Yu.
Sa halip, tinanong niya, ikaw ba ang nagpaluhod sa kanilang dalawa sa pintuan? Ang pangungusap na ito ay bahagyang nagulat kay Zhang Yin. Bilang asawa ng pamilya yan, siya mismo ang bumisita kay Qin Yu. Okay lang kung hindi natatakot si Qin Yu, pero ang focus ay sa 2 taong walang pangalan. Pinalaki ni Zhang Yin si Qin Yu at walang pakialam na sinabi, iba ka talaga sa mga ordinaryong tao. Sagutin mo ang tanong ko. Si Qin Yu ay sobrang dominante. Ang mga salitang iyon ay natural na nagpagalit kay Zhang Yin. Malamig siyang tumingin kay Qin Yu at sinabing, kilala mo ba kung sino ako? Sino ang mahal mo, may kinalaman ba ito sa akin? Malamig na sabi ni Qin Yu. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para mapaluhod silang dalawa sa pintuan? How dare you speak to Madam like that? How dare you? Ang martial grandmaster na nasa tabi ni Zhang Yin ay nagalit. Tinulyapan siya ni Qin Yu at agad siyang sinampal. Ang sampal na ito ay direktang nabasag ang buto ng mukha ng bodyguard. Ang kanyang buong panloob na chi ay mabilis na nasaraan ng loob. Ang ekspresyon ni Zhang Yin ay walang katulad na pangit, at isang malakas na hangarin sa pagpatay ang sumilay sa kanyang mga mag-aaral. Mula nang ikasal ako sa pamilya yan, walang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos sa harapan ko. Binigyan mo talaga ako ng matinding pagkabigla. Malamig na sabi ni Zhang Yin. Ngumisi si Qin Yu at sinabing, ganun ba? Ang malaking sorpresa ay darating pa. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang si Qin Yu papunta kay Zhang Yin. Ang sugat sa mukha ni Peach, ikaw ba ang gumawa? Tanong ni Qin Yu na may malamig na mukha. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Zhang Yin na sabihin ng galit, Qin Yu, huwag kang masyadong lumayo. 2 asong nagbabantay, paano kung bugbugin ko sila? Mga asong nagbabantay. Gumisi si Qin Yu. Ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pambubugbog sa isang tao ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at sinampal ang mukha ni Zhang Yin. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw sa silid. Mabilis na lumitaw ang malinaw na palm print sa mukha ni Zhang Yin. You dare to hit me. Ikaw ba, kilala mo ba kung sino ako? Ang mga mata ni Zhang Yin ay puno ng hindi makapaniwala. Bilang madam ng pamilya yan, walang nang ahas na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Alam ko, sabi ni Qin Yu na may malamig na ngiti. Ikaw ay isang aso na inaalagaan ng mayayaman, isang manok sa itaas na bilog ng Jingdo, isang hayop na ginagamit ang kapangyarihan nito upang mangapi ang iba at gumawa ng mga krimen, sabi ni Qin Yu na may malamig na ngiti. Ikaw, galit na galit si Zhang Yin kay Qin Yu kaya hindi siya makapagsalita. Oh, tama, isa ka ring pangit na babae na may masamang puso, dagdag ni Qin Yu. Halos mabaliw si Zhang Yin sa galit. Naisip niya na kapag nagpakita siya, matatakot si Qin Yu sa kanyang talino. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya inilagay ni Qin Yu sa kanyang mga mata at pinahiya pa siya. Qin Yu, hindi kita pakakawalan. Sabi ni Zhang Yin habang nagngangalit ang mga ngipin. Gumisi si Qin Yu. Sige, hihintayin kita. Malinaw na minaliit ni Zhang Yin si Qin Yu. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Yan Haoran. Ang Qin Yu na ito ay talagang hindi alam ang kanyang lugar at masuweyan. Qin Yu? Lagi kong tatandaan ang sampal na ito. Maghintay tayo at tingnan. Nagngagat ang ngipin ni Zhang Yin at sinabing. Pagkasabi nito, tinapakan ni Zhang Yin ang kanyang high heels at galit na naglakad palabas. Sumigaw si Qin Yu mula sa likuran, mag-iingat ka, huwag mo akong paalisan. Sa susunod, huwag kang magdala ng ganyang basura. Hindi umimik si Zhang Yin habang malungkot na lumukso sa kotse. Sa sandaling makapasok siya sa kotse, agad na umungol si Zhang Yin sa galit, talagang naglakas loob itong si Qin Yu na saktan ako. Gusto ko siyang patayin. Madam, pakiusap. Please calm down, mahinang sabi ng bodyguard sa tabi niya. Basura, isang bangkos ng basura. Halos umungol si Zhang Yin sa galit. Umupo sa gilid ang bodyguard, walang lakas ng loob na magsalita. Ang pagsampal kay Zhang Yin sa mukha ay hindi maliit na bagay. Kung may lumabas na balita, malamang na mabigla ang buong bansa ng apoy. Drive back to Jingdo. Malamig na sabi ni Zhang Yin.
Yes, my lady. Ang bodyguard ay hindi nang ahas na magsalita pa. Humandar ang kotse hanggang sa Jingdo. Nang makarating sila sa bahay, nakita nila si Yan Sihay na malamig na nakaupo sa sofa. Matandang guro. Sa sandaling nakita niya si Yan Sihay, agad na nagpakita si Zhang Yin ng naaagrabyado na ekspresyon. Malamig na tiningnan ni Yan Sihay si Zhang Yin at sinabing, sino ang nagsabi sa iyong pumunta sa Chuzhou? Ibinuka ni Zhang Yin ang kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses, gusto ko ring ipaghiganti ang pamilya Yan at ibahagi ang iyong mga alalahanin. Ibahagi ang iyong mga alalahanin. Malamig na tiningnan ni Yan Sihay si Zhang Yin. Sinabi ko bang huwag kang makikialam sa mga gawain ng pamilya Yan? Ibinuka ni Zhang Yin ang kanyang bibig at nagkunwaring naagrabyado, nakita kong sobrang pagod ka kamakailan, kaya ang puso ko ay sumakit para sa iyo. HMPH. Malamig na ngumuso si Yan Sihay. Zhang Yin, huwag mong isipin na hindi ko alam ang maliliit mong iniisip. Umupo si Zhang Yin sa gilid at hindi nang ahas na magsalita. Kahit na si Zhang Yin ay isang babae lamang, ang kanyang ambisyon ay napakahusay. Ang pag-akyat sa puno ng pamilya Yan ay resulta ng kanyang tukana. Sa makatuwid, si Yan Sihay ay palaging nag-iingat sa kanya. Sabihin mo sa akin, paano mo ibinahagi ang aking mga alalahanin? Pinago ni Yan Sihay ang paksa at walang pakialam na sinabi. Kinagat ni Zhang Yin ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang Qinyu na iyon ay walang batas. Hindi man lang niya inilalagay sa mata niya ang pamilya ko Yan. Get to the point. Uminom si Yan Sihay ng isang subo ng tsaa at walang pakialam na sinabi. Hinawakan ni Zhang Yin ang kanyang mukha at umiiyak na sinabi, yung Qinyu, na talagang naglakas loob na saktan ako ni Qinyu. Kabanata 409, Hiling ni Wei Ming. Ang mga salita ni Zhang Yin ay agad na nagpaluwa kay Yan Sihay ng isang subo ng tubig. Qinyu, talagang naglakas loob na saktan ka. Nanlaki ang mga mata ni Yan Sihay. Tumango si Zhang Yin. She pointed at her own face and said, hindi lang niya ako sinaktan, pinahiya niya rin ako. Guro, ano man ang mangyari, dapat nating alisin itong Qinyu. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yan Sihay. Halata na ang pagmamataas ni Qinyu ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Itong si Qinyu, talagang hindi namin siya mabubuhay. Isang hangarin ng pagpatay ang sumilay sa mga mata ni Yan Sihay. Uwit, ang balita ng pagpatay ni Qinyu sa mahigit 100 martial grandmaster sa wakas ay kumalat sa martial arts forum. Sa isang sandali, lahat ng uri ng chismis ay lumitaw sa forum. Ang ilang mga tao ay nagsabi na may isang dalubhasa sa likod ng Qinyu, at ang ilang mga tao ay nagsabi na hindi si Qinyu ang kumilos noong araw na iyon, ngunit isang tao mula sa likuran. Ngunit sa huli, ang lahat ng mga teoryang ito ay isa-isang nasira at sa wakas ay naging parehong pananaw. Iyon ay, ang dahilan kung bakit tumaas ang lakas ni Qinyu ay dahil sa pamamaraan ng mental cultivation na nakuha niya sa hagdanan patungo sa langit. Parang may nagdadagdag ng panggatong sa apoy sa dilim, at hindi mabilang na tao ang nagpapalaki sa paggamit ng mental cultivation method. Ito ay malinaw na isang taong sadyang nangunguna sa bilis, sabi ni Yao Qing sa malalim na boses habang tinitingnan niya ang mga post sa forum. Tama na yan. May gustong pumatay sa pamamagitan ng paghiram ng kutsilyo ng iba. Kung tutuusin, si Mr. Qin lamang ang nakakuha ng ganitong paraan ng paglilinang ng kaisipan. Walang nakakaalam kung gaano ito magiging epektibo. Kung talagang tulad ng sinabi nila, tiyak na magkakaroon ng mga taong sakam at gagawa ng hakbang para sa pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan. Sa puntong ito, tumingin si Yao Qing kay Qinyu at sinabing may kaunting pag-aalala, Mr. Qin, hindi ba tayo dapat tumugon? At least linawin mo ang totoo. Umunat si Qinyu at sinabing, oo, dapat tayong tumugon. Yao Qing? Tulungan mo akong mag-post ng post at sabihin, ang cultivation technique na ito ay talagang nagdala sa akin ng malaking benepisyo. Nang marinig ang mga salita ni Qinyu, agad na nanlaki ang mga mata ni Yao Qing at mga peach. Mr. Qin, hindi ba? Hindi ka ba nag-iimbita ng gulo sa iyong sarili? Naguguluhang sabi ni Yao Qing.
Ngumisi si Chinyu at sinabing, tama, gusto kong patayin nila ako. Sa ngayon, si Chinyu ay hindi makahanap ng isang mahusay na paraan upang linangin. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa isang tao na pumatay sa kanya. Hanggat nasa kamay niya ang Heaven Swallow ang teknik, mas maraming tao ang dumarating, mas magiging excited si Chinyu. Hindi masyadong naintindihan ni Yao Qing ang iniisip ni Chinyu at nakatayo doon habang hinihintay na sagutin ni Chinyu ang kanyang mga pagdududa. Gayunpaman, ikinaway lamang ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, gawin ang sinasabi ko. O sige, sabihin mo sa kanila kung nasaan ako. Pupunta ako sa Yunchuan sa malapit na hinaharap. May gustong itanong pa si Yao Qing, ngunit naputol ito ni Chinyu sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Nang walang ibang pagpipilian, magagawa lamang ni Yao Qing ang sinabi ni Chinyu. Ang kanyang tugon ay natural na nagdulot ng malaking kaguluhan. Saglit, tinatalakay ng Martial Arts Forum ang set ng mental cultivation method na ito. Uwi, kinabukasan. Nag-impake si Chinyu at naghanda upang magtungo sa Yunchuan. Hindi kailanman nakalimutan ni Chinyu ang awayan ni Yanjiang. Tinulungan niya si Chinyu sa maraming mahihirap na panahon. Ang pabor na ito ay isang bagay na hindi malilimutan ni Chinyu. Kaoshan, oras na para bayaran mo ang halaga. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Chinyu. Paalis na si Chinyu papunta kay Yunchuan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakitang ang tumatawag ay si Wei Ming, na matagal na niyang hindi makontak. Noong may problema si Chinyu, pinilit ni Wei Ming na tumayo sa tabi ni Chinyu. Sa huli, siya ay malubhang nasugatan ni Jianggu. Mula noon ay wala ng kontak sa kanilang dalawa. Ngayong biglang tumawag si Wei Ming, medyo nagulat pa si Chinyu. Kinuha niya ang telepono at nakangiting sinabi, Wei Ming, bakit bigla mo akong tinawagan? Sa kabilang dulo, nauutil si Wei Ming, Mr. Chin, naging abala ka baka makailan. Ngumiti si Chinyu at sinabi, kung mayroon ka, sabihin mo lang. Hindi na kailangang maging magalang. Saglit na natahimik si Wei Ming at sinabing, mayroon akong gustong hilingin sa iyo para sa tulong. Hindi ko alam kung komportable para sa iyo. Sige. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Chinyu. Nang makita ito, nakahinga rin ng maluwag si Wei Ming. Sinabi niya kay Chinyu ang lahat ng nangyari. Mula nang masaktan nila si Jianggu, ang bahay ni Wei ay dumanas ng matinding dagok. Hindi lamang ito isang pag-urong, ngunit ito ay halos pareho. Bagamat nagkaroon ng kapayapaan sina Chinyu at Jianggu pagkatapos noon, walang pakialam sa isang maliit na bahay ni Wei. Ngayon, buong lakas na sinusuportahan ng ama at anak ni House Wei ang bahay ni Wei. Maraming negosyo ang kailangang personal na makipag-ayos ni Wei Ming. May business partner ako ngayong gabi, pero mataas ang background at mataas ang status ng kabilang partido. Gusto kitang imbitahan na samahan ako, sabi ni Wei Ming. Ngumiti si Chinyu at sinabing, syempre. Sabihin mo sa akin ang oras at lugar. Agad na natuwa si Wei Ming at mabilis na sinabi kay Chinyu ang oras at lugar. Pagkatapos, sinabi ni Wei Ming nang may pasasalamat, salamat, Mr. Chin. Humingi ng tawad si Chinyu, Wei Ming, hindi mo kailangang maging magalang. Kung hindi dahil sa akin, hindi magiging ganito si House Wei. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming malapit na relasyon ang unti-unting nahiwalay dahil sa pagbabago ng katayuan. Dahil nangako siya kay Wei Ming, ang paglalakbay ni Chinyu sa Yunchuan ay natural na kailangang maantala ng isang araw. Sa gabi, nagmaneho si Chinyu patungo sa hotel ayon sa address na ibinigay sa kanya ni Wei Ming. Nang dumating si Chinyu sa hotel, kaninang madaling araw ay naghihintay doon si Wei Ming. Nang makita niya si Chinyu, mabilis na tumayo si Wei Ming at magalang na sinabi, Mr. Chin. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Pagkaraan ng isang taon, tila marami nang naranasan si Wei Ming. Sinubukan ni Chinyu na maramdaman ang panloob na chi ni Wei Ming at nalaman na siya ay stagnant sa Grandmaster Realm. Ikaw, nakatagpo ng bottleneck. Kumunat ang noo ni Chinyu.
Ikinaway ni Wei Ming ang kanyang kamay at sinabing may mapait na ngiti, pagkatapos ng pagsubok na ito, paano ako magkakaroon ng oras para magsaka? Nang marinig ito, mas nakonsensya si Qin Yu. Si Wei Ming ay dating ipinagmamalaki na anak ni Heaven sa kabisera ng probinsya, ngunit hindi niya inaasahang mahuhulog siya sa ganoong kalagayan ngayon. I'm sorry. Naging pabaya ako? Pero, bakit hindi mo ako hinanap? Kumunat ang noo ni Qin Yu. Mapait na ngumiti si Wei Ming at sinabing, nagkaaway kayo ng tatay ko noon, paano ako magkakaroon ng mukha para hanapin ka? Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Sige, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Mr. Qin? Lubos na akong nagpapasalamat na dumating ka para tulungan ako, nakangiting sabi ni Wei Ming. Hanggat makukuha natin ang negosyong ito, may pagkakataon pa rin si Houseway na bumalik, pagmamalaki ni Wei Ming. Tumango si Qin Yu. Tinapot niya ang balikat ni Wei Ming at sinabing, kakamustahin ko si Django. Habang nag-uusap ang dalawa, may biglang nagtulak ng pinto at pumasok sa kwarto. Pagkatapos, nakita niya ang isang binata na nagmamayabang. Nang makita ang binatang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Dahil siya ay walang iba kundi ang binata na nanligaw kay Fang Yu noong araw na iyon. Ikaw ba? Pagkatapos makita si Qin Yu, sumilay ang galit sa mukha ng binata. Kabanata 410, ang mga aksyon ng pamilya yan. Bahagyang nagulat si Wei Ming at sinabing, Kuya Guan, magkakilala ba kayo? Gumisi ang binata at sinabing, kilala natin ang isa't isa. Siyempre kilala natin ang isa't isa. Madali lang yan. Magkaibigan kami ni Mr. Qin. Nakakatuwa na makakatrabaho ulit tayo, nasa sabik na sabi ni Wei Ming. Gayunpaman, napangiti ang binata at sinabing, Wei Ming, gusto kong bigyan ka ng pagkakataon dahil nakita kong hindi masama ang iyong pagganap. Pero ngayong pinatawag mo na ang batang ito dito, maaari lang akong humingi ng tawad. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa ating pagtutulungan. Agad na naging medyo pangit ang mukha ni Wei Ming. Guan. Guan Ge? Anong nangyayari? May hindi pagkakaunawaan ba? Medyo natatakot na sabi ni Wei Ming. Gumisi ang binata at sinabing, misunderstanding. Tinaktan ako ng batang ito. Ano sa tingin mo ang hindi pagkakaunawaan? Hindi malay ni Wei Ming na tumingin kay Qin Yu. Kumatok si Qin Yu sa mesa gamit ang kanyang mga daliri at walang pakialam na sinabi, mukhang hindi mo sinabi kay Guan Jarong ang tungkol dito. Kung sasabihin ko sa aking pangalawang tiyuhin, sa tingin mo ay maaari ka pa ring umupo dito. Malamig na mukha ng binata. Hinaila ni Wei Ming ang binata at medyo nag-aalalang sinabi, Kuya Guan, anong nangyayari? Ikaw, maupo ka muna. Sinulyapan ng binata si Wei Ming at malamig na sinabi, walang nang ahas na saktan ako, Guan Kai, sa rehiyon ng Jiangbei. Gusto mong makipagtulungan, tama. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon, itinuro ni Guan Kai si Qin Yu at sinabing, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, o ipadala mo ang iyong kasintahan sa aking silid ngayong gabi. Kung hindi, no deal. Sinabi ni Qin Yu na may malamig na mukha, mukhang hindi ka pa sapat. Nagmamadaling pinigilan ni Wei Ming si Qin Yu. Pagkatapos, tumingin siya kay Guan Kai at sinabing, Kuya Guan, kung mahilig ka sa babae, ako ang mag-aayos para sa iyo, okay. Hindi. Gusto ko ang kanyang kasintahan, o hindi namin kailangang magtrabaho ng magkasama, walang pakialam na sabi ni Guan Kai. Nang marinig ito, medyo pangit ang mukha ni Wei Ming. Ang Guan Kai na ito ay halatang sadyang nagpapahirap sa kanya. Habang si Wei Ming ay nasa dilema, inabot ni Qin Yu at tinapot ang kanyang balikat, na nagpapahiwatig na hindi na siya kailangang mabalisa. Pagkatapos, tumingin si Qin Yu kay Guan Kai at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon. Hilingin kay Guan Jarong na puntahan ako kaagad. Nang marinig ito ni Guan Kai, agad siyang nagalit at sinabing, ang aking pangalawang tiyuhin ay ang presidente ng Jiangbei Martial Arts Association. Siya ba ay isang tao na maaari mong makilala ayon sa gusto mo? Hindi mo siya tatawagan, tama. Tumango si Qin Yu. Tumayo siya at sinipa si Guan Kai sa tiyan.
Ang napakalaking puwersa ay nagpalipad kay Guan Kai. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa dingding, at may mga bakas ng dugo na tumulo mula sa kanyang bibig. Bago pa makatayo si Guan Kai, isang malakas na puwersa ang bumagsak sa kanya. Agad na naramdaman ni Guan Kai na para siyang tinamaan ng isang malakas na suntok. Parang may dalawang malalaking bundok na idiniin sa kanyang mga balikat, at hindi siya makagalaw. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Okay, Wei Ming. Let me tell you, House Wei is finished. Pagmumura ni Guan Kai. Bukas, ipagbabawal ko ang kumpanya ng iyong pamilya, hayaan kang mabangkarote, at hayaan kang mabangkarote. Naglakas loob ka pa ring sumigaw, tama. Itinaas ni Chinyu ang kanyang daliri, at isang malinaw na tunog ang nagmula sa guyan ni Guan Kai. Ah! Tigaw ni Guan Kai sa sakit. Mr. Chin? Ito? Medyo natarante si Wei Ming. Hindi niya akalain na darating sa puntong ito. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Guan Kai at sinabing, pareho talaga ang mga miyembro ng iyong pamilya. Bakit, kabilang ba sa your family ang Jiangbei Martial Arts Association? Guan Kai gritted his teeth and said, maghintay ka lang. Sasabihin ko sa pangalawang tiyuhin ko ngayon, at I'll let you die. Pagkasabi noon ay dali-dali ni Guan Kai na inilabas ang kanyang cellphone at tinawagan si Guan Jarong. Matapos makonekta ang tawag, galit na sinabi ni Guan Kai, pangalawa tiyuhin, papayagan kitang tumawag. Bilisan mo at tumawag ng ilang martial grandmaster para sa akin. Papatayin ko siya. Pagkatapos ibaba ang telepono, itinuro ni Guan Kai si Chinyu at sinabing, you're dead meat. Maghintay ka lang. Tumango si Chinyu at sinabing, okay, maghihintay ako. Si Wei Ming ay mukhang labis na naguguluhan. Isa rin siyang martial artist, kaya natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging presidente ng Jiangbei Martial Arts Association. Iyon ang opisyal na organisasyon ng martial arts world. Halos kontrolado nito ang lahat ng martial artists sa rehiyon ng Jiangbei. Walang handang masaktan sila. Mr. Chin, ikinalulungkot kung idinawit kita. Bamaantong hininga si Wei Ming. Napangiti si Chinyu at sinabing, huwag kang mag-alala, wala sa paningin ko si Guan Jarong. Haha, magyabang ka pa. Aso, kapag dumating ang aking pangalawang tiyo, hindi ka man lang maiiyak. Nagmumura si Guan Kai sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Si Chinyu ay hindi mapakali sa kanya. Dahil wala siyang magawa, kinuha niya ang kanyang phone at binuksan ng martial arts forum para mamasyal. Sa sandaling ito, natuklasan ni Chinyu na ang mga potensyal na ranggo sa martial arts forum ay na-update na. Sa pagkakataong ito, tumalon si Chinyu mula sa ikalimang pwesto patungo sa pangalawang pwesto. At ang unang lugar ay pa rin na siya Teng. Sino siya Teng? Siya talaga ang nangunguna sa akin. Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. May kakayahan din kaya itong si Hiteng na lumaban sa 10 tao ng mag-isa. Pagkatapos noon, patuloy na tumingin sa ibaba si Chinyu. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang bagong post sa Martial Arts Forum. Ang pamilya yan ay hayagang magre-recruit ng mga pantas. Ang lahat ng mga pangunahing martial arts aristokratikong pamilya ay maaaring lumahok. Nang makita ang balitang ito, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Matagal nang alam ni Chinyu na gustong pag-isahin ng pamilyang yan ang Northern Martial Arts World. Hindi niya inaasahan na ang pamilya yan ay magpahayag ng kanilang mga ambisyon ngayon. Nako, ang pamilya yan ay isang hakbang sa unahan. Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Sa mga tuntunin ng impluwensya at apela, hindi maikukumpara si Chinyu sa pamilyang yan, na may malaking pamilya at negosyo, maliban kung hiniram niya ang kapangyarihan ng Divine Alchemist Pavilion. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, hindi ba niya kakalagkarin ang Divine Alchemist Pavilion down with him? Isinasantibi kung papayag ang Pavilion Master o hindi, kahit si Chinyu mismo ay maaaring hindi ito matanggap. Ang pamilyang yan na ito ay talagang hindi madaling pakitunguhan. Hindi mapigilan ni Chinyu na bahagyang pikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, muling bumukas ang pinto ng pribadong silid. Kasunod nito, naramdaman ni Chinyu ang isang malakas na panloob na chi na kumalat.
Sa isang sulyap, nakita niya ang tatlong martial grandmaster na pumasok mula sa labas ng pinto. At sa likod nila ay ang presidente ng Jiangbei Martial Arts Association, si Guan Jarong. Sino ang napakalakas ng loob na maglakas loob na hawakan ang mga lalaki ng aking kasambahay? Bago siya makita, narinig niya muna ang boses niya. Ang maluwag at mapagmataas na boses ni Guan Jarong ay nanggaling sa likuran ng tatlong tao. Sa sandaling nakita niya si Guan Jarong, natuwa kaagad si Guan Kai. Ikalawang tiyuhin, sa wakas ay narito ka na. Nag-aalalang sigaw ni Guan Kai. Tinuro niya ang direksyon ni Qin Yu at sinabing, ang bastos na iyon. Pangalawang tiyuhin, dali-dali siyang pile. Tapos ikulong mo siya sa kulungan ng Martial Arts Association, gaya ng mga bastos na yan dati. Dahan daw ang tumingin ang mga mata ni Guan Jarong sa direksyon ni Qin Yu. Nang malinaw niyang makita ang mukha ni Qin Yu, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. President Guan, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin, wala itong kinalaman kay Mr. Qin. Tumayo si Wei Ming at nagkusa na sabihin. Hehe? Wei Ming? Hindi ka rin makakatakas. Hintayin mo na lang makulong. Nanggigigit ng ngipin ni Guan Kai.